kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sino po sa inyo na-regenerate na? Ibig sabihin na regeneration ay pagbabago mula sa loob ng ating espiritu patungo palabas sa ating pamumuhay. Ang ganitong pagmabago po ay tunay na pangwalang hanggan. O, kaya nga tayo bago na. Sabi mo sa iyong katabi, bago ka na. Iba ka na. Diba? May kanta tayo, iba ka na. Kitang-kita natin ang pagbabago sapagkat hindi tayo ang nagbago, kundi si Kristo ang nagbago sa ating mga buhay. Ang regeneration po ay theological term na biblical term of experience na born again. Pag regeneration, ang kahulugan po nito ay na born again ang isang tao. Hindi po yan base sa iyong pagsanib sa isang organisasyon, kundi yan po ay gawa ng Diyos. Yung ating espiritong patay, binuhay. At tayo po ay nagkaroon ng bagong pagkatao. Okay. Kaya nga sabi doon, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ito po ay imperative. Kailangan. Kapag ang isang tao hindi na born again, hindi po siya pupunta sa langit. Bakit? Kasi ang kailangan mabago ang kanyang espiritu at yan po ay gusto ng Diyos na mangyari. Kaya tayo, maniwala tayo na tayo po ay na born again at binigyan niya tayo ng bagong buhay. Ano po yung big idea nakaraan? In Christ, I am new inside. Tayo bago sa loob. Pag ano yung nasa loob, yan po ilalabas. Kung ano ang nasa loob, yan po ang mangyayari sa ating mga isipan, sa ating damdamin, sa ating ginagawa. Okay. Nung na-born again tayo, ano ang nangyari sa inyo nang ikay ipinanganak na muli? Nung na-born again ka, ano nangyari sa iyo? Ano ang nangyayari sa atin? No, may nangyari at may nangyayari sa atin at may mangyayari. May nangyayari at may mangyayari sa buhay po na sa kung nung tayo po na born again. Meron po tayong tatlong bagay na pag-uusapan na nangyayari at mangyayari. Tatlong bagay po yan at tayo muna po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mensahe na ipapahayag mo sa araw na ito. Salamat po sa biyaya ng karunungan. Sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu ay kami po ay nagpapasalamat sapagkat ikaw ang nagbibigay sa amin ng kaisipan ng inyo, Panginoong Hesukristo. Sapagkat we have your mind, Panginoong Hesus. Salamat po, Panginoon, sa karunungan, sa kaalaman na gagaling sa inyo. Salamat po sa Banal na Espiritu na siyang gumagabay at mapatnubay sa amin upang ang bawat isa sa amin ay patuloy na makita ang lalim at ang lawak at ang kasaganaan ng iyong biyaya patuloy naming matunghayan. Maraming salamat po, Diyos. Tunay nga po sa oras na ito, ikaw ang aming tinataas, ikaw ang aming dinadakila, ikaw ang aming nililuwalhati sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Okay, una, ano yung sabi ko kanina? Ano nangyayari? Ano nangyayari sa atin nung tayo po'y na born again? Nagkaroon tayo ng bagong espiritu. No, nagkaroon tayo. Ang inyong espiritu ay binago. No? Yung espiritu natin binago. Ito po yung unang-unang nangyari sa atin nung tayo po ay na born again. Yung ating espiritu na dating patay, ngayon ay, dahil sa kasalanan, ngayon ay binago, binuhay ng Panginoon sa ating mga buhay. Sabi nga po sa Ephesians 4:24, your spirit is created to be like God is in true righteousness and holiness. Tingnan po natin. Nangyari na po, hindi po ba? Sabi doon, created. Hindi ho, will created. No? Created po ito. Ibig sabihin, past tense, tapos na. Nung tayo tumanggap kay Kristo, meron tayong bagong pagkatao. Meron tayong pagkatao na nilikha katulad sa Panginoon. At sabi rin dito, the likeness of God in true righteousness and holiness. Yung binigay sa ating buhay ng Diyos, created like God, hindi lang po sa itsura o sa anumang mga bagay, kundi pati yung righteousness and holiness ng God inilagay sa atin. Kaya, ano po ang ating isipin? Ikaw ay matuwid, ikaw ay banal sa harapan ng Diyos. In Christ, we are blessed, we're
we're blessed and highly favored. We are, tinasawag po rito na righteous. We are holy in Christ. Dahil kay Kristo, hindi dahil sa atin. No, sabi niyo sa iyong katabi, dahil kay Kristo. Paano natin makikita ngayon na ang ating espiritu nga ay na-born again? Paano natin makikita? Sa pamagitan ng espiritual na salamin, ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung espiritu natin nakikiugnay sa salita ng Diyos. Naniniwala tayo doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi nga, espiritu ang nagpapatotoo na tayo ay mga anak ng Diyos. Pag anak ka ng Diyos, alam mo yung tinig ng Diyos. Alam mo yung salita ng Diyos. Naiintindihan mo, naunawaan mo yun. Kasi may espiritu ka ni Kristo nasa iyo. Kaya naunawaan mo po yun. Naiintindihan po natin yun. Sabi ng Santiago 1:23, sapagkat ang sino man tagapakinig ng salita at di tumutupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitingnan ang kanyang likas na mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at umaalis, at agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. Ngunit, ang tumitingin sa sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nanatili na hindi tagapakinig na malilimutan, kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Ang isang Kristiyano na nakikinig ng salita ng Diyos, hindi pwedeng hindi magkaroon ng reaksyon. Hindi pwedeng hindi mo magagawa. Bakit? Kasi hindi naman ikaw ang gagawa. Si Kristo nasa iyo, gumagawa. No? Sabi ng Panginoon, siyang nagbibigay ng pagnanasa at kakayanan na maisagawa ang kanyang kalooban. Kaya all glory to God. At kapag buhay ang Espiritu, hindi pwedeng hindi mag-react. Ayaw lang hindi nag-react, yung isang tao na nakakakinig ng salita ng Diyos kasi patay yung kanyang Espiritu. Hindi niya magagawa kasi patay nga siya. Pero, ang isang Kristiyano o isang taong buhay ang Espiritu, binago ang ating Espiritu. Tandaan po natin nakaraan, di ba? Binigyan niya tayo ng Espiritu, ng dating Espiritong patay, sa dating pusong bato. Ngayon ay pusong laman, pusong masunurin. Bakit tayo nakakasunod? Dahil yung Espiritu ng Diyos nasa atin. Amen po ba? Kung paano tayo nag-react o pinaniniwalaan natin ang refleksyon na natural na mukha sa natural na salamin, di ba nag-react tayo pag nakaharap tayo sa salamin, ano sinasabi nyo? Wow! No? Di ba, lumahanga tayo sa pagkalikha sa atin ng Diyos. No? Pagka tayo ay, talaga naman, yung mga kababayan nga, sabi ko, isang oras maglalagay ng kilay. Pag namali, paling ang kilay. Pero yun po ay, alam mo yung refleksyon ng iyong muka. Natural po yun, di po ba? Natural na refleksyon ng iyong muka. Nakikita mo. Ganon din po ang ating refleksyon kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pag nakita mo ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos, ikay nagpakahirap, ikay naging dukha upang ako ay yumaman. Inaangkin mo yun, Lord, salamat, mayaman ako, kahit wala ka pa. Lord, salamat, magaling na ako kahit may nararamdaman ka pa. Bakit? Kasi yun yung refleksyon ng salita ng Diyos. Yun yung pinaniniwalaan mo. Lord, salamat, we are blessed and highly favored. We are charito. Noong una, parang hiyang-hiya pa mag-charito. Ngayon kahit taas na taas, yung 2 thumbs up. Bakit? Kasi nga, naniniwala ka sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi yan yung spiritual mirror ng buhay po ng bawat isa sa atin. Ang sabi ng spiritual na salamin ng iyong espiritu ay bago ka ng nilalang. Okay, sabi ng 2 Corinthians 5:17, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao. Lagi mong angkinin, lagi mong paniwalaan, bago na ako, iba na ako. Hindi na ako katulad ng dati. Wala na yung dati, patay na yon. Meron na akong bagong pagkatao. Pero kung pinaniniwalaan mo, babalik-balik Ganun lang naman tao lang naman, balik-balik. Yun nga mangyayari sa'yo. Kasi nga, pinaniniwalaan mo na buhay pa yung luma mong pagkatao. Pero kung sinasabi mo lagi sa iyong sarili, ako'y bago na,
Ako'y nakipag-isa kay Kristo, meron na akong bagong nilalang, wala na yung dati kong pagtao, okay, bago na. Kaya nga, unti-unti nakikita natin, naiiba na. Bago ka na, kasi yun ang pinaniniwalaan mo. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari sa'yo. Kung ano yung sinasabi mo, yun yung magaganap. Buhay at kamatayan nasa dila. Hindi natin pwede sabihin, sila mag-adjust. Kasi ganito yung ugali ko. Hindi ganun. Yun pa rin ang mangyayari sa'yo habang buhay. Kasi ang pinaniniwalaan mo, yung sariling kaisipan. Pero kung ang sinasabi ng salita ng Diyos, pinaniniwalaan mo, ito ang nangyayari sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ang naging bagong nilalang ay hindi yung katawan, hindi po yung soul. Kaya yung soul ay minsan, yan po yung will, yun po yung emotion. Kaya minsan yung emotion magagalitin pa rin. Hindi porke na-born again, hindi pa nagagalit. Nagagalit. Kasi nga, yung po ay process. Ang binago sa atin, unang-una, ay ang ating espiritu. Nakaraan, hindi natin nararamdaman yan, yung pagbabagong espiritu. Yan ay spiritual na bagay sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kasi nung na-born again tayo, parehas pa rin ang iyong katawan. Maganda ka pa rin. Sexy ka pa rin, macho ka pa rin, no? May ab ka pa rin. Ako may ab. Iisa lang. Ibig sabihin, hindi na babago ang iyong katawan. Hindi na babago ang iyong damdamin. Meron ka pa rin damdamin. Ang nabago sa atin ay ang ating espiritu. Sabi po na Ephesians 2:4-5, subalit ang napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit nung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Niligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Tingnan po natin, dahil kahit na tayo po'y pasaway, binuhay niya tayo. Kahit na tayo makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. Kaya nga po, yun po yung ginawa sa atin. Binago po tayo. Kahit nung tayo patay sa ating pagsuway, binuhay niya tayo. Ano binuhay sa atin? Katawan po ba? Kaluluwa po ba? Espiritu ang binuhay sa atin ng Diyos. Kasi nagpapunction pa rin ang ating pong katawan. Nagpapunction pa rin yung ating soul. Yung emotion, yung will, yung pong mind, nagpapunction pa rin kahit nang tayo po ay patay sa espiritu. Kaya ang binuhay po sa atin ay ang ating espiritu. Okay. Sabi po sa Ephesians 4:24 kanina, sabi lang, and to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. We are created to be like God. No? Tayo po ay ginawa ng Diyos, nilikha ng Diyos katulad ng Diyos. Kaya nga po, ang nasa buhay po natin ay ang Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ang nasa atin. Kaya nga po, halata naman na nakikita natin na hindi naman po ang ating soul ang nabago, hindi po ang ating katawan nabago, kundi ang ating espiritu. Tingnan po natin, pansinin po natin, ginamit po yung created. Ano po ibig sabihin ng created? Ito po ay past tense. Naganap na. Lumipas na. Nung tayo po tumanggap kay Kristo, tayo po ay binago na. Hindi po babaguhin pa lang. Hindi po dito sinasabi na implying ongoing. Sabi dito, not will be created. No? Sabi dito, will be created o being created. Hindi po, we are created like God. Tayo po ginawa ng katulad ng Diyos. Hindi po gagawin pa lamang, hindi pa ginawa na tayong katulad ng Diyos. Ano po yung nakatulad natin? Yung kanyang espiritu sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ang isang bagay pa na mahalaga dito, sa original na grammatical na Griego, ang salitang created po ay tistenta. Sa talatang ito ay nakikita po natin, ito po yung passive voice. Na ang ibig sabihin ay to be like God in true righteousness and holiness is something done to us and not something we did to ourselves. Ginawa sa atin.
Hindi tayo ang gumawa. Merong gumawa para sa atin na tayo mabago, magkaroon ng bagong pagkatao. Sino yung gumawa sa atin? Ang Diyos ang gumawa sa atin. Kaya ang glory sa God. Lord, salamat po. Kaya minsan, pag tinanong mo, born again ka ba? Born again. Ano na born again sa'yo? Hindi na ako nagaganito, hindi na ako gumagawa ng mali, lagi ako nagsisimba, lagi ako nag-aayuno, lagi ako nagbibigay, na born again ako. Hindi yun ang basihan ng pagiging born again, hindi ikaw nagbago. Kaya mo nagagawa ang isang bagay patungkol sa Diyos kasi binago ka ng Diyos. Kaya ka nakapagbibigay, kaya ka nakakapag-serve, kaya ka nakakapag-share ng gospel. Kaya gustong-gusto mo ibahagi ang mabuting balita. Bakit? Kasi merong Espiritu ng Diyos na binago sa buhay natin, na nilagay sa buhay po natin ang Espiritu ng Diyos. Sino gumawa? Ang Diyos. Hindi po tayo. No? Yung pong sinasabi dito, yung holiness, yung righteousness, something done for us. Hindi ho tayo ang gumawa nito. Merong gumawa para sa atin ito at walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating espiritu ay hindi matuwid at banal dahil sa ating ginawa o ginagawa. Tayo po ay matuwid, ang espiritu natin ay holy because dahil ito po ay ginawa ng Diyos sa buhay po natin kasi yung Diyos na gumawa ay holy. Ang ibinigay sa atin, banal. Kasi nga banal siya, hindi tayo bibigyan ng banal-banalan lang. Ang ibinigay sa atin, perfect. Naniniwala tayo doon? Sabi nga, tayo ginawang banal, o made holy, o binanal, at kabilang sa mga banal na pamilya ng Diyos. Tayo po ay pamilya ng Diyos. Naniniwala tayo doon? Tayo po ay banal na pamilya ng Diyos. Kaya nga, ang tingin natin sa ating sarili, banal. Matuwid, hindi dahil sa ating ginagawa, kundi dahil sa ginawa ng Panginoon. Sabi po ng Hebrew 2:11, si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama na nagpapabanal at pinapaging banal. Kaya't hindi niya ikinahihiya na tawagin silang mga kapatid. Sino ang gumawa nito? Si Jesus Christ. Dahil sa Kanya, tayo ay naging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Hebrew 10:10. At dahil sa Kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan at sa pamagitan ng minsang paghahandog ng Kanyang sarili at iyo'y sapat na. Sino naglinis sa atin? Nilinis tayo ni Hesukristo. Sasabihin ng iba, Father, paano ba ako magiging mapapatawad sa aking mga kasalanan? Di ba yung mga noong unang panahon ganon? Pag meron kang kasalanan, mangungumpisal ka, sasabihin mo, ganito po yung kasalanan ko. Paano po ako mapapatawad sa aking mga kasalanan? Ganito, magkaroon ka ng 10 ganito, panalangin ganito, gawin ko man ganito, gumawa ka ng ganito, para maging papatawad ka sa iyong kasalanan. Hindi po yun eh. Sabi doon, ang naglinis sa atin ay si Kristo. Ang nagpabanal sa atin, nag-alis sa atin sa kasalanan. Sa pamagitan ng minsan lamang paghahandog, tayo po'y malinis na sa harapan ng Diyos. Hindi ho pa ulit-ulit na hinihandog ni Jesus Christ yung kanyang sarili para tayo maging matuwid. Minsan lamang. Pag sinabing minsan lamang, isang beses lamang namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. Kaya tayo po ay malinis na. 1 Corinthians 1:30, sa Kanya mula sa ating pakikipag-isa kay Hesukristo na ginawang karunungan natin, sa pamagitan niya tayo'y pinawalang sala ng Diyos at pinapaging banal at iniligtas. Tayo po'y pinapaging banal at iniligtas, pinawalang sala, as in wala kang kasalanan. Amen? Naniniwala tayo doon? Dahil doon sa tinapos na gawa ng Panginoon Hesukristo, ang tingin sa atin ng Diyos, parang walang kasalanan. No? Minsan tayo po ang hindi lang marunong magpatawad sa ating sarili. Minsan tayo lang hindi marunong magpatawad sa ating kapwa. Nakikita natin ang pagkakamali ng ating kapwa, nakikita natin pagkakamali natin. Pero ang Diyos sabi niya, nilinis niya tayo. Pag malinis na po ba, may makikita ka pang dumi. Gaano pa kaya yung Diyos na naglinis sa atin? Perfecto yon. Wala hong sablay ang paglilinis ng Panginoon sa buhay natin. Sabi po ni Apostle John, we are like Him.
in this world. He did not say, we will be like Him. Sabi doon, sinabi niya ni Pastor John, na tayo po'y nilikha ng Diyos. We are like Him. Katulad tayo ng Panginoong Hesukristo. Anong parte ng pagkatao ngayon ang katulad ng ating Panginoong Hesukristo? Espiritu. Kasi kapag kakatawan, kapag soul, merong pang sablay. May mga sablay pa. Kasi nga, process yon. At yung pong katawan sa huling-huling panahon. Kaya lang, ang tao nakikita kung ano yung ginagawa ng soul. Born again ka pa naman. Ganun, di ba? Ganyan ba mga born again? Minsan ganun ang bintang. Pero bintang lang po yon. Sa Panginoon, matuwid tayo sa Kanyang harapan. Amen po ba? Sabi po ng 1 Corinthians 6:17, but, sabi po ni Pastor Pablo, strongly argues, but he who unites himself is one with Him in spirit. Iisa ang ating spirito. Ang spirito ni Kristo, spirito na nasa atin ay iisa. Nilagay ng Diyos ang spirito sa atin. Ang ating spirito ay nabago na. Ito'y ginawang katulad ng Diyos. No? Nang sa Diyos. Sabi doon, created to be like God. Ito'y ginawang holy. Sino sa inyo holy? Ito'y ginawang katulad ng Panginoong Hesukristo sa mundong ito. Like Jesus in this world. No? Sabi pa rito, kaisang espiritu ng Panginoon, one with Him in spirit. Malinaw po. Ang binago sa atin, ang naborn again sa atin ay ang ating espiritu. Yun po yung unang-unang ginawa sa atin ng Diyos, na tayo'y binago sa Kanyang, binago sa magitan po ng kapangyarihan niya, ay binago ang ating espiritu. Hebrew 10:14, because of one sacrifice, He made perfect forever those who are being made holy. May sablay po ba sa atin? Sabi doon, made perfect. Pagka binanggit natin yun, tayo'y ginawang matuwid. Ginawang ganap. Made perfect. Ibig sabihin, wala hong sakdal tayo, wala hong kakulangan, wala hong mancha, walang dungis. Pag tinignan tayo ng Panginoon, matuwid tayo, malinis tayo. Kaya ho tayo nagpapasalamat dahil sa natapos ng gawa ng Panginoon sa Kristo, tayo'y matuwid sa Kanyang harapan. Made perfect. Ginawa tayong banal. Sabi doon, forever. Hindi lang po bukas, hindi lang po mamaya, kundi forever. Tayong matuwid sa harapan ng Diyos. Amen po? Ang born again spirit ay hindi nagkakasala. Malinaw po yon. Yung born again spirit na nasa atin, hindi ho yan nagkakasala. Kasi yan ay perfect. Meron po bang perfect na nagkakasala? Meron bang holy na inilagay sa atin na nagkakasala? You need to read, sabi doon, you need to read this carefully and pray prayerfully, na hindi tayo nagkakasala sa ating espiritu. Yung ating pong espiritu ay na-born again at hindi nagkakasala sapagkat ito'y ganap, ito'y banal, at ito ay perpekto. Meron bang ganap, banal, at perpektong nagkakasala? Wala. Hindi po yon nangyayari. Sabi po ng 1 John 3:9, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya, at siya hindi maaaring magkasala sapagkat siya ipinanganak ng Diyos. Yung binhi na nasa atin, yung Espiritu ng Diyos na nasa atin, hindi ho nagkakasala. Si Kristo'y nasa atin, hindi ho tayo nagkakasala. Yung Espiritu nasa atin. Kaya lang ang tao nakatingin hindi sa spiritual na paningin. Nakatingin siya sa panlabas. Kaya ho, minsan, marami po ang maling nag-aakala o marami po ang nanghusga patungkol sa isang Kristiyano o na born again. Sapagkat ang tinitingnan niya ay yung panlabas na anyo ng isang tao.
Sabi po ng 1 John 3:9, sabi ko binasa kanina, whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin because he has been born of God. Yun po ay tinutukoy. Ang tinutukoy po rito ay ang ating espiritu na binuhay sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ano pong parte nagkakasala? Katawan. Ano po ang parte nagkakasala? Kaluluwa. Pero ang espiritu na nasa atin, hindi po yan nagkakasala. Siya ay perfect, siya ay ganap. Di ba? Ganap, sabi ng banal at holy. No? Yun po yung ating nakita kanina na ang Diyos po talaga ay naglagay sa atin ng isang espiritu na tunay na maaasahan. Hindi lang po yan, ang yung espiritu na born again ay hindi maaaring saktan ng dyablo. Hindi pwedeng galawin yan ng dyablo. Hindi pwedeng alisin yan. Yung aalisin ng Holy Spirit sa iyo, ang espiritu mo, buhay na espiritu, papatayin uli. Hindi yung mangyayari yan. Kasi dati nang patayan, binuhay na ng Diyos. Ano? Dahil nung tayo po ay nakakilala sa mensahe ng biyaya, binuhay ng Diyos ang ating espiritu at ang ating espiritong binuhay, sinamahan pa ng banal na espiritu. Magkasama po yon. Kaya hindi ho pwedeng galawin yan ng dyablo. Hindi pwedeng saktan ng dyablo ang ating espiritu. We know that anyone born of God does not continue to sin. Hindi ho nagpapatuloy. Kasi nga, espiritu yan ng Diyos na nasa atin. The one who was born of God, keep him safe. And the evil one cannot harm him. Ano hindi kayang saktan ng dyablo? Yung ating espiritu. Yung katawan ba natin kayang saktan? No? Makita po natin mamaya. Anong parte ang hindi kayang saktan ng dyablo? Ang ating espiritu. Maaari bang saktan ng dyablo ang katawan? Maaari bang saktan ng dyablo ang kaluluwa? Tingnan natin. Okay. Sa istorya po ng Bible, sa Job chapter 2, verse 7, ano po nangyari? Alam po natin yung istorya ni Job. Di ba? Ano po ang sinaktan ng dyablo sa kanya? Espiritu ba? Di ba katawan? Nagkaroon siya ng maraming bukol, natadtad ng bukol sa Job 2:7. Sabi doon, umalis si Satanas sa harapan ng Panginoon. Sabi niya kasi nga, kaya ka naman sinusunod ng taong ito kasi binibigay mo lahat sa kanya. Sabi niya, magagawa mong lahat, wag mo lang siyang papatayin. Kasi hindi tayo kayang patayin ng dyablo hanggat walang pahintulot ang Diyos at hindi yun pahintulot ang Diyos. At nakita po natin, ang nasaktan sa kanya ay ang katawan. Pero hindi ba pinagaling? Dito pinagaling. Bumalik sa dati yung kanyang kutis. Gaano pa kaya nung merong natmatay sa krus ng Kalbaryo na sabi niya sa pamagitan ng kanyang mga latay, tahay nagsigaling. Di po ba? Kaya napakaganda po. Nasaktan ang katawan ni Job, pero hindi nakuha yung spirito. Kasi nga, kaya naman talagang saktan. Pero ito ay nagkaroon ng pahintulot. Sa 1 Corinthians 5:5, sabi dito ni Apostol Pablo, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang sa gayoy maliligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Minsan ito binibintang, kala ko ba nasa grace si Apostol Pablo, ba't parang malupit? Pero may process to, may due process to. Kapag ayaw makinig, kausapin. Kapag ayaw pang makinig, magsama ng isa o dalawa para witness. Ayaw pa rin makinig. Ano sabi dito? Iharap sa kongregasyon. Pag ayaw pa rin makinig, ibigay kay Satanas. Bakit? Para maligtas ang kaluluwa. Saktan yung katawan, pero yung espiritu ay hindi kayang kunin ng dyablo. Kasi banal po, matuwid ang harapan ng Diyos. Pero hindi naman dito humahantong yung mga tunay na Kristiyano eh. Maaaring yung taong sinasabi nito, hindi buhay yung kanyang espiritu kaya matigas ang ulo. Pero ang isang Kristiyano, hindi matigas ang ulo. Tama?
Ang isang Kristiyano masunurin. Bakit? Kasi ang puso na nilagay sa atin ay pusong laman, ito'y pusong masunurin. Salamat sa Diyos. Hindi dahil sa atin, kundi ang Diyos ang naglagay sa ating mga buhay. Maaari bang saktan ng dyablo ang kaluluwa? Tandaan, ang kaluluwa ay ang ating isip, kalooban, damdamin, mind, will, and emotion. Mayroon bang incident sa Bible na nangyari to? Mayroon bang nasaktan si Satanas sa kanyang kaluluwa? Mayroon bang ginawa si Satanas na ang isang tao ay nasaktan sa kaluluwa? Meron po. Si Judas, si Peter. No? Yung istorya po nila, tingnan po natin sa Matthew 16:21-23. Mula noon ay pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdadanas ng maraming hirap. Ako'y papatayin. Ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling bubuhayin. Mabubuhay. Dinala siya ni Peter sa isang tabi at sinimulang pagalitan. Nagalit pa si Peter sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Kailan may hindi yan mangyayari sa iyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, umalis ka sa harapan ko, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Sabi dito, ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Tingnan po natin, bakit sinabi ni Jesus Christ, Satanas, lumayas ka? Di ba? Kasi alam ng Panginoon na minanipula na yung isipan, yung damdamin ni Peter. Hindi pwedeng mangyari yan. Pero kung nagpapigil po ang Panginoon, wala ho tayong kaligtasan. Kaya sabi ng Panginoon, hadlang ka sa aking landas. Kasi ang layunin ng Panginoon, mamatay para sa atin. Ibigay ang kanyang sarili para sa sangkatauhan. Ibigay ang kanyang katawan para mapatawad ang ating mga kasalanan. Kasi alam po ni Jesus Christ na inaatake na ng dyablo yung kaluluwa ni Peter. Kaya sabi doon, ang isip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Pag hindi sa Diyos ang isip, na kanino yung isip? Dalawa lang naman yun, sa Diyos o sa dyablo. Diba? Nasa dyablo po yung isip ni Peter noong panahon na yun. Sa Lucas chapter 22, verse 3-4, sabi doon, noon may pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iscariote, nakabilang sa 12, kaya't nakipagkita siya sa punong pari, no? At sa mga pinuno ng bantay ng templo upang kanilang pag-usapan kung paano niya may pagkakanulo si Jesus. Di po ba? Makita po natin yan, ang istorya. Kung kaya't ang dyablo, kayang saktan ang kaluluwa, kayang saktan ang katawan. Ano ang parte ang di kayang saktan ng dyablo? Espiritu. Ligtas tayo. Safe tayo doon. Amen po. Kaya sabi doon sa 1 John 5:18, we know that anyone born of God does not continue to sin. The one who was born of God keep him safe, and the evil one cannot harm him. Sino nag-iingat sa atin? Ang Diyos. No, kaya hindi tayo pwedeng saktan ng dyablo. Salamat po sa Diyos. Tayo po iniingatan ng Diyos. Amen? Hindi natin pwede sabihin, kaya ako iningatan ng Diyos, ako'y nag-pray. Hindi ako nakapag-pray, kaya ako na-aksidente. Maganda po yung mag-pray. Pero hindi dahil doon, kaya ka na-aksidente. Hindi ka nakapag-pray. Sasabihin mo, siguro, pinarusahan ako ng Diyos. Hindi po ganun ng Diyos. Mabait po ang Diyos natin. Mabuti po ang Diyos natin. Ibinigay niya yung kanyang anak kahit nung tayo makasalanan pa. Tapos hindi ka lang nakapag-pray, sisihin mo yung hindi mo pag-pray. Okay po yun, mag-pray po tayo na mag-pray. Maganda po yun. Pero ang Diyos, tandaan po natin, nakalimutan mo mag-pray, nag-pray ka man, ang Diyos nag-iingat sa atin. Amen po ba? Kaya wag nating sabihin na ang Diyos ay nagparusa sa atin dahil sa kakulangan natin.
Maganda po yun. Manalangin tayo, itiwala natin sa Panginoon ang lahat sa buhay po natin. Pero gayon pa man, hindi tayo tinutugon ng Diyos dahil sa ating ginawa, kundi dahil sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Amen po? Tingnan po natin. Ang ating espiritu ay binhi. Naniniwala tayo doon. Sapagkat ang ating espiritu ay binhi. Ibig sabihin ng binhi, buhay ng Diyos. At ito'y tatak at selyado tayo ng banal na espiritu. Ang espiritu ay tatak at nagsisilbing selyado ng buhay po ng bawat isa sa atin. Ibig sabihin po ng tatak, tatak ng pagmamay-ari. Sino may-ari sa atin? Si Kristo. Ang espiritu na nasa atin ay tatak ng pagkaligtas sa atin. Sabi po na Ephesians 4:30, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed. Tinatakan po ba o tatatakan pa lang? Tinatakan na tayo for the day of redemption. Lahat po ng mga analigtas, lahat po ng mga tinubos ng Panginoong Jesucristo ay may tatak. Ang salitang sealed ay pang nagdaan. Past tense na po ito. Ibig sabihin, mayroon ka ng tatak o selyado ka na. Ang salitang ito ay galing sa Griego na spergiso, na ang literal na kahulugan ay security from tampering and protection from contamination. Hindi tayo matatampered kasi may tatak tayo. Hindi ka mukha po nung sasakyan na Wellier, paburahin yung kanyang kanyang number, tapos tatampered, ibang number ilalagay. Hindi ko kayang gawin ng diablo yon. Meron tayong tatak, hindi pwedeng alisin. Walang pwedeng mag-alis nito, kasi ang Diyos ang naglagay nila eh. Kaya yung kaligtasan, hindi ho nawawala. Yung pag-aari sa atin ng Diyos, hindi po nawawala. Bakit? Kasi ang nagtatak nito ay ang Diyos. Meron bang makapangyarihan sa Diyos na kayang alisin yung tatak natin? Wala. No, sabi doon, spergiso, security from tampering and protection from contamination. Ang ating espiritu na born again ay mayroong tatak ng pagmamay-ari at selyado na may higpit na proteksyon sapagkat tumatahan dito ang binhi, ang buhay ng Diyos. Ang buhay na Diyos. Yung buhay na nasa atin ay buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Ano ang binago sa atin? Espiritu. Pangalawa, ang yung kaluluwa ay binago. Ay binabago. Yung kaluluwa natin binabago. Process. Process po yun. Kaya minsan, yung tayo po ay pabuti ng pabuti. Pabait ng pabait. Ano? Di ba? Yung bang dating kuripot ay hindi na kuripot. Sabi rito, patuloy na binabago ng Diyos ang ating katawan, being transformed into His likeness. Sabi doon, ang ating espiritu na born again na hindi nagkakasala. Ang kasalanan sa atin ay nagkakasala sa atin ay ang ating kaluluwa. No? Yung ating kaluluwa nagkakasala. Sino ba nagagalit pag kinat po ng sasakyan? Di ba? Ako, naiinis din ako ganun eh. Pambihira. Kasi nga, kaluluwa yun. Emotion, will and emotion. Kaya ang nais ng Diyos, mabago yung ating, binabago niya tayo sa ating kaluluwa. Ang nagkakasala sa atin ay kaluluwa, isip, kalooban, at damdamin. Kinakaladkad nito yung katawan. Pag pumasok sa isipan, papasok sa damdamin, isasagawa ng katawan. Kaya po, yun po yung process. Kaya nga binabago. Kaya ho tayo minsan, sinasabi natin na tayo po'y matuwid na, mapatawad na po tayo, wala na po tayong kasalanan, past, present, and future. Bakit? Kasi yung Holy Spirit ng Diyos na nasa ating buhay. Napatawad na po yon kasi nga buhay na. Ngayon, binabanggit natin yung ating mga pagkakamali. Sa lahat ng ating pagkakamali, hindi po yung espiritu nagkasala, yung ating soul. Kaya, Lord, salamat sa lahat ng aking mga pagkukulang, pinatawad mo na ako. Nilalagay natin yung ating espiritu papalabas sa ating kaluluwa na nakikita natin na tayo po'y pinatawad na.
Kasi sino ba sa inyo hindi nagkakamali? Lahat naman tayo nagkakasala pa. Kahit na born again na tayo, kahit ang Espiritu natin binuhay, tayo po ay nagkakasala pa rin. Tama? Kasi nga yung ating kaluluwa ay nagkakamali at nagkakasala. Sabi po ng 2 Corinthians 3:18, dapat tayong lahat na walang talukbong ang mukha na tumitingin gaya ng isang salamin sa kalwalhatian ng Panginoon ay nababago tayo, gayon ding larawan mula sa kalwalhatian hanggang sa kalwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Binabago niya tayo from glory to perfection to perfection. Kaya process. Sino nagbabago sa atin? Ang Diyos. Kaya ho tayo nag-aaral. Kasi nga, salita ng Diyos ay kapangyarihan ng Diyos. Ang mabuting balita ay kapangyarihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang nagbabago sa atin. Yung sa ating kaluluwa, ha? Yung pong sa Espiritu, settle na po tayo doon, hindi na po yung binabago, nabago na yon. Ang pinag-uusapan natin ngayon, yung ating kaluluwa. Sabi ng 2 Corinthians 3:18, and we know with unveiled face of reflection that the Lord glory are being transformed into His likeness with ever-increasing glory which come from the Lord who is Spirit. Paano binago ng Diyos ang ating kaluluwa? Ang ating kaluluwa ay nababago sa pamagitan ng pagbabago ng isip. Ang isip ay pangunahing sangkap ng iyong kaluluwa kasama ng iyong damdamin at kalooban. Ano pangunahin? Isip. Kaya nga sabi ng Bible sa Romans 12:2, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong isip. Hindi ka mababago kapag hindi nababagong isip. Kasi yun yung pangunahin, yung isip. Kung iniisip mo na ikaw ay may kaisipang tulad ni Kristo, mababago yung ating pong reaksyon, mababago yung ating damdamin, mababago yung ating gawain. Kasi nabago po ang ating kaisipan. Kaya sabi doon, but be transformed by the renewing of your mind. No? Malalaman natin ang kalooban ng Diyos, kung anong kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, kung nabago yung ating kaisipan. Bakit kailangan baguhin ang ating isip? Sapagkat ito ang nagtitimon sa kaluluwa at sa katawan. No? Nagtitimon sa katawan. Para po yung mag-asawa, sabi nga, ang lalaki, ang ulo. Pero ang babae, ang leeg. Sabi sa mag-asawa, ang lalaki ay kaulo ng pamilya. Tapos ang babae yung leeg. Yung leeg ang nagtitimon sa ulo. Kung saan ibaling, doon pumupunta ang ulo. Pero sabi rito, sabi doon, ang nagtitimon sa katawan at kaluluwa, yung isip. No? Kaya nga sabi doon, renewing of your mind. Kapag nabago ang isip, mababago rin ang gawa at gawi. Diba? Kapag nabago yung isip natin, mababago yung gawa at gawi. Pag alam natin kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa atin, yun ang iniisip natin, yun din ang magagawa natin, yun magiging gawi natin. No? Kasi nga po, ang kaisipan ay malaking faktor sa buhay po ng isang tao o sa kaluluwa ng isang tao. Ang ating kaluluwa ay dahan-dahan nababago upang ang magandang anyo ng Panginoong Hesukristo na nasa ating espiritu ay mahayag sa kaluluwa at katawan. Okay. Ano pa? Ang salitang transform, tingnan po natin, ano yung salitang transform? Ang salitang transform na ginagamit ni Apostol Pablo ay galing sa original na Griegong salita na metamorpho. Matatalakay po natin yan, mas malinaw na pag-aaral, metamorpho, na ibig ng meta, change. Ibig sabihin po ng morphe ay form. Ibig sabihin, change in form. Ano po nababago na nakikita? Yun po yung kaluluwa at katawan. No? Yung kaluluwa natin at sa katawan, nababago po tayo. Dito hinango salitang metamorphosis ng proseso ng pagbabago ng isang uod
o caterpillar para maging paru-paro o butterfly. Nakakita na po ba kayo ng mariposa? Yung uod na malaki. Hindi naman po kagad na maging mariposa yun eh. Hindi naman kagad may pakpak. Di ba? Yun yung metamorphosis. Yung proseso o process ng mula sa uod magiging paru-paro. No? Dahil nga po may proseso. Ganon din po sa buhay natin. Ang ating kaluluwa, ang ating katawan, may process. At yung kaluluwa natin ang nababago araw-araw. Binabago ng Diyos araw-araw. Hindi po ba? Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Sino nagbabago? Siya. Hindi tayo nababago. Kasi nga, pag tayo nagbago, reformation lang yon, pansamantala lang. Pero ang nagbago sa atin, regeneration, ay ang Panginoong Diyos. Dahan-dahang binabago ng Panginoon ang ating kaluluwa sa pagitan ng pagbabago ng ating isip. Ang tanging salita lamang ng Diyos ang makapagbabago ng ating kaisipan. Kaya sabi kanina, basahin natin ang salita ng Diyos, no? Ang kalooban ng Diyos. Sabi po ng Hebrew 4:12, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay nakatatagos hanggang sa pinaghiwalay ng kasukasuan at ng kaluluwa at ng espiritu. At dahil dito, ang pagbabago na nagawa sa ng salita ng Diyos sa ating espiritu ay ginagawa rin sa ating kaluluwa hanggang hinahayaan natin ang salita ng Diyos ang managana sa ating isip, kalooban at damdamin. Ibig sabihin, managana, maghari. Hayaan nating maghari ang salita ng Diyos sa atin at tayo po ay mababago sa ating kaluluwa. Isip, no, damdamin, no, ay nababago dahil po sa salita ng Diyos. Bakit? Ano ba ang salita ng Diyos? Paano tayo mananagana sa salita ng Diyos? Pag-aralan po natin, basahin po natin, pakinggan po natin. Sabi ng 2 Timothy 3:16, lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos na magagamit sa tuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabuting gawain. Kapag hindi mo alam ang isang bagay, hindi mo magagawa. Hindi natin magagawa ang isang bagay na hindi natin alam. Kaya sabi doon, para maihanda ang isang tao sa Diyos, sa gawain para sa Diyos, ay alamin natin ano nga ba sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi nga doon natin nakita na tayo pala ay blessed, we are highly favored, we are righteous. Kasi minsan, saka na ako maglilingkod kasi hindi pa ako karapat-dapat. Ang tanong, kailangan ba tayo naging karapat-dapat? Hindi naman tayo karapat-dapat eh. Ihintayin pa natin maging karapat-dapat. Hindi nga tayo naging karapat-dapat. Kaya lang tayo naging dapat dahil pinaging dapat tayo ng Panginoon sa kanyang natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Amen po. Kailangan nating pakinggan ang salita ng Diyos. Sabi po ng John 5:24, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumidinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat. Sabi pa ng Romans 10:17, kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ay sa magitan ng salita ng Diyos. Ang pananampalataya ay nagbubuhat sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi naman natin paniniwalaan si Kristo kung hindi natin nadinig yung sinasabi ng Bible. At hindi rin naman natin paniniwalaan yung ating Bible kung hindi binuhay ng Diyos ang ating Espiritu. Kaya lahat ng ito ay buhat sa Panginoon. Kaya salamat po sa Diyos. Kasi binuhay niya ang ating espiritu, nakapakinig tayo ng salita ng Diyos.
Minsan pinagtatanungan, ano ba nauna? Binuhay ba espiritu o pakikinig? Pero para sa akin lahat, ginawa yan ng Diyos sa atin. Kasi kahit binuhay ang ating espiritu, kung hindi naman dumating ang word, hindi rin natin paniniwala ng isang bagay na hindi natin alam. Pero kung meron mang word, pero patay ang ating espiritu, hindi ka rin maniniwala. Kaya parehas po yan galing sa Diyos. Amen po. Kaya kailangan po nating makinig. Pangalawa, basahin po natin. Sino po sa inyo may Bible? Naalala ko, nung nakaraan, nagturo na po kasi sa may elementary. Nag-start na po kami sa San Jose. Wala akong alam ang bata. Isa lang ang may alam na verse. Kaya sabi ko, nung araw kasi hindi ganun eh. Ang kabataan, may alam talaga sila sa Bible. Pero yung grade 6 ka, wala kang alam ni isang sita sa Bible. Wala po sila alam. Kaya nga sabi ko kay Ma'am Friend, tsagain natin tuturuan natin ang bata sa dapat nilang lakaran sapagkat sa kanilang paglaki, hindi nila ito malilimutan. Kaya salamat po sa pribilehiyo na bibinigyan tayo ng pagkakataong magturo sa grade 6 student, grade 5 student. 2 section po yon. Apat na section pala. Dadalawa lang po kami. Kaya sabi ko, hanggat wala pa tayong makakasama, tsagain muna natin na turuan sila. Kasi kawawa po sila. Pagdating nila ng high school, marami na pong napaglilibangan sa high school. Hindi na lang nila papansanin ang salita ng Diyos. Kaya, magbasa ng salita ng Diyos. Sabi po ng pahayag 1:3, mapalad ang bumabasa at nakikinig ng salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nakasulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. 1 Timothy 4:13, hanggang ako'y pumarian ay magsikap ka sa pagbabasa, sa pag-aaral, at sa pagtuturo. Sabi po ni Apostol Pablo kay Pastor Timothy, magsikap kang magbasa, magsikap kang pag-aralan ng salita ng Diyos at magturo. Bakit? Kasi mahirap pong magturo ng walang pag-aaral. At mahirap ding mag-aral kung walang gabay ng Diyos. Pero ang anak ng Diyos hindi ho pinababayaan, ginagabayan tayo lagi ng Diyos. Pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos. 2 Timothy, pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya, na tapat na nagtuturo ng katotohanan. Amen? Ano po ang katotohanan? Ang biyaya ng Diyos, ang natapos nagawa ng Panginoon sa Kristo. Pagkatapos po nating mabasa, pagbulay-bulayan po natin. Ano yung pagbulay-bulayan? Ano nga ba'y sinasabi ng Bible? Ano nga ba'y mensahe ng Bible? Hindi ikaw magbibigay ng kahulugan doon sa salita. Yung salita ang magpapaunawa sa iyo. Kaya marami pong mixture. Kasi babasahin ng isang sitas, bibigyan ng maraming kahulugan, bibigyan ng maraming kwento, bibigyan ng maraming experience, nawala na yung tunay na mensahe ng salita. Kasi, ano nangyari? Sila nagpaliwanag doon sa salita. Hindi yung salita ng Diyos ang nagpaliwanag sa Kanya. Kaya sabi ng Joshua 1:8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na iyon, dilidiliin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nasusulat doon, sa gayo giginhawa ka at magtatagumpay. Bakit giginhawa at magtatagumpay? Kasi katagumpayan ng isang Kristiyano nasa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, si Kristo ang tinutumbok ng salita ng Diyos na nagbigay sa atin ng katagumpayan. Amen? Sabi doon, sinasama niya tayo sa parada ng kanyang tagumpay. Hindi lang po binabasa, hindi lang binubulay-bulay, ito po ay sinusunod. Sabi sa Santiago 1:22, mabubuhay kayo sa salita ng Diyos kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagwa, dinadayan niyo ang inyong sarili. Totoo naman ang po, magagawa natin yun ng pagsunod. Bakit? Kasi buhay na espiritu natin eh. Yung mga napapakinggan natin, nagagawa na natin. Bakit? Kasi yung espiritu ni Kristo ang siyang tumutulong sa atin upang magawa ang lahat ng iyon. Ang mabilis na pagbabago ng iyong kaluluwa ay nakasalalay sa paglantad ng iyong isip sa salita ng Diyos. Kapag ang isip natin punong-puno ng salita ng Diyos, yung ating kaluluwa ay nababago. Mabilis na pagbabago sa ating kaluluwa. Makikita natin,
Habang tayo po ay nakikita natin ang kabutihan ng Diyos, hindi na tayo nangangamba. Hindi po ba yung emosyon ay malaking faktor sa isang Kristiyano, sa isang tao? Kapag laging maalalahanin, mabalisa. Di ba? Yung bang lagi kang nag-aalala. Paano ba yun? Bukas pa yun eh. Inaalala mo na yung bukas. Pero paano nababago yun? Kapag nalaman mo kung ano sinasabi ng salita ng Diyos sa iyo. Sabi ng Panginoon, hindi kita iiwanan, hindi kita bababayaan. Tapos nag-aalala ka sa sakit mo, sasabihin sa iyo ng Diyos, sa magitan ng mga latay, magaling ka na. Magaling ka na. Sasabihin sa iyo ng salita ng Diyos eh. Iyon po yung nagpapaalala sa atin. Kaya pag nababago, nababantad, nalalantad ang ating isipan sa salita ng Diyos, ay tayo po yung nababago yung ating kaluluwa. Hindi na tayo nag-aalala, kundi nananampalataya na lang tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Amen po? Okay. Lalaktawan ko na, mahaba eh. Ang pagbabago po ng kaluluwa ay proseso. Ito'y dahan-dahan. Ito po'y proseso at meron pong katapusan nito. Ang katapusan ng kaganapan ng proseso ng ating pong kaluluwa, pagbabago ng ating kaluluwa, ay kapag nakita na natin ang Panginoon ng mukhaan. Amen? Kaya araw-araw binabago niya tayo. May proseso. Pag dumating na po ang Panginoon, tapos na. Kumbaga, tapos na yung pagbabago ng ating kaluluwa. Ang susunod noon, babaguhin na ang ating katawan. Yun, magkakaroon tayo ng tinatawag na glorified body. Ang iyong katawan ay natural na nasisira habang ikay tumatanda. Ang tawag po dito sa English ay natural deterioration. Sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, malulubos ang ating katubusan, espiritu, kaluluwa, at katawan. No? Malinaw naman po, sabi po ng unang Korinto 15:52-54, sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling tunog ng trompeta, pag tunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay. Babaguhin tayong lahat sapagkat itong katawang nabubulok ay dapat mapalitan ng di nabubulok at katawang namamatay ng di namamatay. Pagdating ng Panginoon, magkakaroon tayo ng katawang hindi nabubulok, katawang walang kapintasan. Para si Jesus Christ, di ba nung nabuhay, ano po yung meron siya? Glorified body. Kaya nga hindi nakilala eh. Yung di ba, nung nakita nila, sino kaya Eka? Yun, sabi ng mga alagad. Kasi nga, pinaloob ng Panginoon, bumalik sa pangingisda yung mga alagad eh. Tapos nakita, sino kaya Eka? Yun. Tapos nung nalaman nila, si Jesus Christ pala yun. Kasi nasa glorified body siya. Ayaw nga niya magpahawak eh. Hanggat di siya makakasabihin, huwag niyo akong hawakan, di ba? Kasi nga, nandun siya sa glorified. Ganon din po tayo. Kung merong kapintasan ng katawan mo ngayon, huwag kang mag-alala. Ano? Sa langit walang kalbo. Di ba? Minsan nag-aalala sa mga kalbo eh. Nababawasan nyo, nagkakalaglag na. Pero sa langit, pag glorified body, wala po itong kapintasan. Amen? Naniwala tayo doon? Papalitan ng Diyos yan. Gusto niyo bang palitan? Huwag muna. Okay. Sabi po ng Pilipos 3:21, pagdating ng araw na iyon, babaguhin niya ang ating katawan lupa at gagawing maluwalhati. Tulad ng kanyang katawan sa pamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. No? Tulad po ng katawan ni Jesus Christ, magkakaroon din po tayo ng katawan na panglangit. 2 Corinthians 5:4, sabi doon, kaya nga kinakailangan muna nating dumaing pansamantala o pansamantagal sa ating lupang katawan na itinutulad sa tolda habang hinihintay natin ang bagong katawan. Meron po bang bago? Bagong katawan na itinulad naman sa gusali. No? Kaya nga po malinaw ng ating katawan ay babaguhin pagdating po ng Panginoong Hesukristo. Amen po?
Okay, last na po ito. Hanapin natin yung last na ano. Sabi po sa 2 Corinthians 3:18, at ngayon naalis na ang talukbong ng ating muka. Tayong lahat ay nagiging sinag ng kaniningan ng Panginoon at ang kaniningan iyon ay nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning hanggang maging mistulang larawan niya. Sino nagbabago sa atin? We are becoming like Him. Sino? Si Jesus Christ. Ang nagbabago sa ating kaluluwa. We shall be like Him, sabi po sa John 3:2, na completely in our spirit, soul, and body, we shall be like Him. Sabi po ng kanina sa 1 John 3:2, mga minamahal, sa gayon tayo mga anak ng Diyos, hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Gayon man, alam natin na sa pagparito na muli ng Panginoon Jesucristo, tayo matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin Siya sa Kanyang likas na kalagayan. Amen po ba? Malinaw po, no? Tatlong bagay ang nangyari sa atin nung tayo na born again. Nabago ang ating espiritu, binabago ang ating kaluluwa, at babaguhin ang ating katawan pagdating po ng araw ng Panginoon. Life application, ang iyong espiritu ay binago. Amen? Naniniwala tayo dito? Ang iyong kaluluwa ay binabago. Ang iyong katawan ay babaguhin sa huling araw. Amen? Ano po ang big idea? The big idea, your new life inside is Christ. Amen? Kapag si Kristo ay nasa loob natin, sigurado po, mababago yung ating kaluluwa. At sigurado po, pagdating niya, yung ating katawan ay babaguhin. Yun po ang sikreto. Tayo po ay nagkaroon ng bagong pagkatao dahil si Kristo ay nanahan sa atin. Sa ating buhay, ang Espiritu ni Kristo ay nasa atin. You are made new. Tayo po ay binawang bago. At ano po ang kailangan natin gawin? Ang kabuuan po ng plano ng Diyos para sa atin ay maging katulad ng Kanyang anak. No? Yan po yung kabuuan. Niligtas na nga tayo, binigyan tayo ng buhay na wala hanggan, pero hindi po natapos doon. Gusto po ng Panginoon na tayo po ay makatulad ng Kanyang anak. Hindi sa Kanyang pagka-Diyos, kundi sa Kanyang ganap na pagkatao upang siyang maging panganay sa maraming magkakapatid. Salamat po sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano po ang big idea? The big idea, your new life inside is Christ. No, salamat. Tayo po manalangin. Ama, maraming salamat po, Diyos, sa pagkakataong binigay mo po sa amin na makita namin